Nasaktan, umalag, nagpaliwanag. Ito ang kabuuan ng sinagawang press conference ni Governor Daniel Fernando sa kabi-kabilang pambabatikos sa umano'y kawalan niya ng kaalaman sa mahigit 40 billion pesos worth of flood control projects sa kanyang lalawigan. Git ng gobernador, taken out of context umano ang kanyang viral walang alam quote. Ang detalye sa Politico Update ni Joash Malimban. Pumalag si Bulacan Governor Daniel Fernando sa mga natanggap nitong pambabatikos patungkol sa umano'y kawalan niya ng kaalaman sa mahigit 40 billion pesos worth of flood control projects sa kanyang lalawigan mula 2022 hanggang 2025. Sa isang press conference ngayong araw, sinabi ng gobernador na taken out of context umano ang kanyang viral walang alam quote. Aminado ang gobernador na nasaktan siya sa mga nabasa niyang post sa social media. Naglabasan ang maraming komento, panglalait, my God, share at reshare ng video, mga AI, memes portraying me as clueless, irresponsible, at kung ano-ano pang masasakit na salita. Sabi ng gobernador, na-pressure lang siya sa tanong nang sumalang sa isang panayam na nag-viral pa nga noong nakaraang linggo. Aniya, hindi niya hawak ang eksaktong datos ng mga proyekto sa Bulacan sa panahon ng interview. May pressure ang aking nadama sa panayam na iyon. Maaaring hindi pulido ang aking mga pagkakasagot ko, maaaring mas malinaw ko sana itong naipaliwanag. Kaya lang sunod-sunod po yung mga tanong. Pero ang napagsasabing hindi ko alam sa isang tanong na nangangailangan ng eksaktong datos ay nangangulugang wala akong alam o walang pakialam. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na pinadalhan ni nooy Bulacan District Engineer Henry Alcantara ng liham si Governor Fernando noong 2024 para sumaksi sa pagbubukas ng bidding sa nasa 11 flood control project sa 1st District Engineering Office ng lalawigan. May tatak din ito na natanggap ng opisina ni Fernando ang liham. Sinubukan muli ng BNC na kunin ang panig ng gobernador kaugnay nito pero tumanggi itong magpa-unlock ng question and answer sa kanyang press conference. Nanindigan din siya na walang koordinasyon ang DPWH sa lokal na pamahalaan pagdating sa project implementation. Katanungan din daw para sa kanya kung saan napunta ang mahigit 40 billion pesos na pondo ng Bulacan para sa flood control mula noong 2022. Ang masasabi ko lang, he was barking at the wrong tree. Kasi iyan din ang tanong ko eh. Tanong ko po yan, noong pa man. Ang tanong ng bawat Bulakenyong nabubuhay sa pangamba ng malawakang pagbaha sa tuwing sasapit ang ganitong panahon. Ayon kay Fernando, nagpasa na sila ng isang executive order na mag-aatas sa national agencies na makipag-coordinate sa lokal na pamahalaan kaugnay ng project implementation and monitoring. Nagkaroon na rin daw sila ng pagtitipon ni Pangulong Bongbong Marcos at DPWH Secretary Vince Dizon para bumuo ng isang integrated flood control project na makakatulong umano sa problema ng pagbaha sa buong lalawigan ng Bulacan. Kasama raw dyan ang paggawa ng ilang proyekto sa paligid ng Hagonoy at isang mega dike mula sa Manila Bay na babagtas mula sa May Malabon hanggang Pilar, Bataan. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Billionaire News Channel.